Mabuhay! Ako po si Bulanon Rayhana Grace, 22 years old, kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics sa paaralang Philippine Christian University ng Dasmariñas. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ating pambansang bayani na si Rizal, kung saan ipinaglaban niya ang ating bansa sa kamay ng mga Espanyol, gamit lamang ang papel at ang pluma, kung saan nakapagsulat siya ng 2 libro na hanggang sa ngayon ay kilala pa rin ng mga Pilipino. Ito ang El Filibusterismo at ang Noli Me Tangere. Ngayon, umusad naman tayo sa batas kung saan ay pagpapatibay na pag-aralan ang mga likha ni Rizal. Ito ang Rizal Law. Sa batas na ito, isinasakatuparan na kailangang pag-aralan ng mga estudyante ang buhay at mga gawa ni Rizal. Kung saan pag-aaralan ang 2 libro na kanyang ginawa nang walang labis o kaya naman ay walang kulang. Kumbaga, lahat ng naroroon sa libro ay pag-aaralan at wala nang itatago o tatakpan para sa ikakabuti ng iba. Upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kaalaman sa kung ano nga ba ang sinapit ng ating bansa noong Spanish colonization. At mamulat ang mga Pilipino sa kung anong sistema ang meron noon na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. Ngayon, dumako naman tayo sa kung ano ang naranasan ng Rizal Law bago pa ito maisakatuparan sa ating bansa. Bago pa man tawagin itong Rizal Law, tinawag ito noon na Senate Bill 438, also known as Rizal Bill, kung saan ang nakaisip o nakagawa ng batas na ito ay si Senator Claro M. Recto, o mas kilala bilang ama ng Rizal Law. Ngunit, naging controversial ito dahil hindi ito sinang-ayunan ng mga Katoliko dahil para sa kanila kapag naisakatuparan ito ay mapipilitan ang mga bata o estudyante na basahin ang 2 libro kung saan naglalaman ito ng mga kwento patungkol sa kanilang relihiyon na hindi pabor sa kanila at mga kasira sa imahe ng Katolismo or anti-church. Ikinatakot rin nila ito na baka wala nang maniwala sa kanila at lulubog na lamang ang Katoliko sa bansang Pilipinas. Sa pagsasakatuparan ng Rizal Law, ako po ay sang-ayon. Dahil karapatan ng mga Pilipino na malaman ang mga totoong nangyari sa panahon ng Kastila, mga sistema ng Pilipinas noon na para sa akin, ito ang magbubukas sa mga Pilipino na mahalin ang sariling atin at magkaroon ng nasyonalismo. Dahil sa panahon natin ngayon, unti-unti nang namamatay ang spirit ng mga Pilipino sa pagiging Pilipino, kung saan mas itinatangkilik na natin ang kultura ng iba o yung pamumuhay ng ibang bansa. Sa Rizal Law, para sa akin, ito ang makakapagpamulat sa mga Pilipino na mahalin ang sariling nating bansa at pagyabungin pa ito.